So, magandang gabi mga kapatid. Ako nga pala si Andy Fernando. Ang devotion natin ngayon is yung Bible verse na Revelation chapter 21 verse 1 to 5. So, yun, bago natin simulan tong devotion sa Bible verse, talakayin muna natin is yung redemptive word of God. Ano nga ba yun? Yung kwento ng the whole Bible. Itong redemptive word of God is meron tong apat na klase. Una is yung creation, pangalawa is yung fall, pangatlo is yung redemption, at pang-apat is yung perfection. Yan, isa-isay natin para mabuod natin lang. Una is yung creation. Ano ba nga ba yung creation? Creation is yung paglikha o yung pag-create sa atin ni God nung una pa lang. Mas pangalawa is yung fall. Pag-create natin si God, maliit pa lang tayo. Siyempre, habang lumalaki tayo nun, nagkakaroon tayo ng kasalanan. Is napupul tayo sa kasalanan sa mundo. Tapos yun, sa fall na yun, nahulog tayo sa kasalanan. Pumunta doon is yung promise of God. Ano nga ba yung pangako ni God? Siyempre, yung pangako ni God is yung muli niyang pagbabalik. At sa pagbabalik na yun, isasama niya tayong mga Kristiyano doon sa bagong mundo na, or new, na kasama natin siya at puro kasiyahan at wala ng mga problema. Pangatlo is yung redemption. Redemption is yung pagtubos or pagtubos ng kasalanan, mga kasalanan natin ni God. Tinubos niya na tayo eh. Yung redemption is last, yung perfection. Yung perfection is yung pagbabalik ni God or yung new. Okay na yun eh, yung mundong makasalanan, babaguhin niya is yung mundong bago na. Yung bagong mundo na yun is yung wala ng kasalanan at kasama niya natin si God. So yun. Ayun yung redemption word of God. Yung creation, fall, redemption, saka yung perfection. Yun. Dadaka ko na tayo dun sa devotion natin, yung Revelation chapter 21 verse 5. So, ano nga ba yung Revelation chapter 1 verse 5? Basahin ko. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven at the first earth has passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down of heaven from God, prepared as a bride beautiful dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God, the dwelling place is now among the people, and he will dwell them. They will be his place, and God himself be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes, and there will no more death, or mourning, or crying, or pain, for all order of things he passed away. He who seated on the throne, I am making everything new, and they said, write this down, for this word and trustworthy and true. Kaya kailangan natin pagkatiwalaan si God. Yung sinasabi din is yung new creation, or yung nababago tayo, yung I am make everything new, or babaguhin niya daw yung mundong makasalanan sa mundong walang kasalanan. Yun. Ano nga ba yung tagal nito para mag-gets natin? Ito yung sa tagal nito is yung si John yung gumawa. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Mahaba tong yung tagal nito, pero isa-isa yung natin. Ayun yung at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Hindi naman ibig sabihin na nakita niyo yung yung bagong langit at bagong lupa. Hindi ibig sabihin yung may spaceship or yung magugunaw na yung mundo. Hindi ibig sabihin nun eh. Ayun yung sinasabi niyang pupunta tayo dun sa perfection. Ayun yung future natin kasama si God. Ayun yung unang langit at unang lupa ay naparamdam at ang dagat ay wala na. Hindi ibig sabihin wala na tayong tubig sa mundo. Ayun yung mundong bago na kasama siya. Ayun yung ibig sabihin nun. Tapos, sa chapter 2, at nakita ko ang may banal at bagong Jerusalem
Bagong Jerusalem is yung new world. Ayun yung sinasabi ko kaninang new world. Meron dito sa English version na ah, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down of heaven from God, prepare as bride, beautiful dress for husband. Yung husband na sinasabi dito is yung si God, and yung wife na sinasabi dito is yung New Jerusalem or a new world or new creation. Yung kasama natin si God doon sa new creation. Tapos pupunta naman tayo dun sa teaching. So yung dadako naman tayo dun sa teaching. Ano yung teaching? Meron tayong tatlo dun sa teaching. Una is yung the goal of God redempting work is like renewed for the whole creation. Ito yung sabi na redemptive word of the renew the whole creation or yung babaguhin. Then, pero hindi naman ibig sabihin nito na yung babago lahat. Hindi yung kunyari etong ako, yung itong earth na to, mababago siya into new earth. Hindi ibig sabihin na ito yung, ang example nito is yung ako, kunyari, si Andy ay masamang tao. Pero, through Christ, si Andy ngayon ay Kristiyano. Si Andy ngayon ay new creation. Si Andy na ay mabait. Yung dating Andy masama, ngayon ay yung Andy mabuti. Ayun yung sinasabi na baguhin. Yung ayun yung hindi ibig sabihin na inalis or yung papalitan. Ang ibig sabihin ito is yung inayos or binago ka. Pangalawa is yung God's duel with His peace of eternity. Ito naman yung yung sigad naman, ito na yung future. Yung kasama sigad sa future. Yung sinasabi ko di ba, sa may pagtapos ng left yung pagtubos, yung sa perfection naman is yung new creation na kasama si God. Ayun yung future. Ngayon yung pagbabalik ni God. Diba, sa pangako niya nga na lahat ng mananampalataya sa kasama niya. Ayun yung future. Tapos naman is yung there will no more pain and crying, sorrow, curse, and death. Diba may nakalagay dito sa may Bible verse natin na yung He will wipe every tear from their eyes. There will no more death or mourning or crying or pain, for the old order thing and He passed away. Sa perfection yun or new creation na yun, wala na eh. As in, na-swipe na lahat ng sakit o kasalanan. Puro na lang pagpapala yung gagawin natin sa new creation na yun. Pagpapalain natin siya, sasambahin natin siya. Wala na din yung mga bisyo or sakit. Hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo magugutom. Andun na yun, kasama natin lahat ng nananampalataya sa Kanya. Puro hindi ka naiiyak, hindi mo naiiyakan yung mga problema mo sa mundong ito. Iiwanan mo lahat yan. Ang dadala natin din sa sarili natin. At yung pananampalataya natin sa Kanya. And proceed na tayo dun sa application. Sa application, meron din tong tatlo. Una is yung live a redeem life now. Ito yung future natin na perfect dahil tayo ay tinubos na ngayon. Yung pagtubos mo sa Kanya is yung pagbibigay naman natin sa Kanya ng pananampalataya. Pero sinasabi naman dito is yung live a redeem life now. No, pwede mo nang simulan. Yung future na sinasabi ko, pwede mo siyang gawin ngayon. Ngayon pa lang, di mo na kailangan hintayin yung future. Masarap sa pakiramdam na yung future na masaya is magagawa na natin ngayon. Hindi na natin hintayin. Yung future, hindi natin hintayin yun, gawin na natin now. It's bring the future in the present. Ayun yung sinasabi ko. Yung i-bring na natin yung future ngayong present. Hindi na natin kailangan hintayin pa mga future. Kasi pupunta naman tayo doon. Is maganda na, simulan natin yun. Pangalawa is yung practice living with God. Practicein na natin yung kasama siya. Yung sa future na kasama siya, ngayon pa lang, simulan natin. Magkakaugnay itong tatlo natin. Ito yung sinasabi nandito sa new creation. Or practicing natin na kasama si God. And gawin natin, worship.
mga devotion. Makakasama natin si God through worship, through discipleship, mabibuild yung relasyon natin eh. Ayun lang, pagbabasa ng Bible, ayun yung manual of God, ayun yung manual natin para makakilala natin siya at lumalim yung relasyon natin. Ayun yun, yung discussion natin dito is yung how does the future affect your present life? Ayun, yung future na sinasabi ko is yung kanina pang sinasabi na kasama natin siya in yung creation. Diba paano ba makaka-apekto yung future natin ngayon? Kaya ang payo ko lang is yung simulan na natin palataya sa kanya habang maaga pa. Hindi pa uli halat eh. Ano nga lang, di ba pagkasala ko nga lang. May ka lang ng tawad sa kanya, patatawarin niya. So yun, proceed tayo ngayon sa prayer. Meron na akong babasang prayer. Father, I praise you because there is hope for this broken world. The future is bright and beautiful. Someday, our human suffering will end. Ayun, marami yung pag-aan natin. There will no pain, sorrow, and death. Everything will be renewed. Thank you because you desire to do well among us. So please, Lord, teach me to desire to practice living in your presence. Help me with the live and redeemed life now. For I am a new creation now. This I pray in Jesus' name. Amen. So yan, thank you sa pakikinig ng unang devotion na to. Hindi ko sinabi na maganda yung pag-ano kasi nga word of the day. Pero nagsisimula pa na ako eh. Pinapangako ko na habang tumatagal, mas gagalingan ko pa, mas papalalimin pa yung relasyon ko kay God. So yun, thank you sa pakikinig. Abangan niyo pa yung araw-araw na pag-devotion ko. And yun, thank you po.